Lahat ng mga kaibigan ng mama ko ay believe sa akin. Lahat ng kaibigan ko ay saludo sa katapangan ko. Ngunit ang hindi nila alam, lingid sa mga katangiang yun may malupit akong itinatago. Ako si Verna, 32 years old, may asawa. 2 ang anak, nangarap, mangibang bansa, at oo, natupad. Natapos ko ang aking kontrata sa abroad. At pagbalik ko sa amin, nakipisan ako kasama ang 2 kong anak sa aking kapatid. At hindi nagtagal, naubos ang dala kong pera. Dahil sa nag-aaral na ang 2 kong mga anak, kumayod ako ng husto. At parati akong ginagabing umuwi. Sinusundo ako ng aking brother-in-law. Nasiraan kami. Sobrang madilim, natatakot ako. Napayakap ako sa brother-in-law ko. Ang init ng katawan niya. At naramdaman ko ang bisig niyang sobrang matipuno. Sa bagay, ang brother-in-law ko ay 27 years old pa lamang. Nasabi ko nga sa ate ko, napakaswerte naman niya. Kahit 56 na siya, minahal siya ng tunay ng brother-in-law ko. Araw-araw, gabi-gabi na namin ginagawa ang bawal na gawain yon. Oo, sobra akong nakonsensya, ngunit nawawala sa iglap kapag magkasama na kami ng brother-in-law ko. Minsan, naitanong ng ate ko kung may naliligaw na sa akin. Nabilaukan ako, sabay sabing, meron na po, ngunit di ko type. Inusig na naman ako ng konsensya, buti na lang, tinawag ako ng brother-in-law ko upang kami ay umalis na. Napakahina ko. Ang akala ko na malalabanan ko kasi napakatapang ko. Nung akala ng mga kaibigan ng nanay ko, na ako ay matapang na babae. Hindi pala. Hindi ko nilabanan ang naramdaman ko na bawal sa mata ng tao at mata ng Diyos. Natapos na naman ang isang araw bago kami umuwi. Namamalingki kami upang ulamin. At pagkatapos naming namamalingki, dumiritso na kami. Bago kami tumuloy sa bahay, may kubo na kung saan doon kami ng brother-in-law ko. Nagpapalipas ng ilang oras dahil hindi siya pumapayag na walang mangyayari sa amin kada araw. Habang tumatagal, sumasarap. Ngunit pagkatapos, inuusig ako ng konsensya. Hindi ko alam kung hanggang saan at hanggang kailan ang relasyon namin ng brother-in-law ko. Ito si Verna. Ako si Verna.